the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Ellis Copides. Morning, Pastor Jeff! Good morning, Ted Cha. We're back in studio. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Of course, maraming salamat sa pag-tune in po sa segment natin. Morning! Eto na, one more day before the weekend, Pastor, at inaabang-abangan na nila, of course, ang magandang balitang hatid mo. Yes, it's Thursday. Lawrence Badjao praying sa blood cam mo ngayon. Thank you sa ating magagandang images na pinapadala at volunteer natin yan. Meredith Magbiray, thank you so much for tuning in. Ang topic natin, ano ba larawan ng tunay na tagumpay? Sinabi natin ng Lunes, have this eternal perspective at mag-persevere and then focus po tayo sa eternal prize. Nung Martes naman sinabi natin, kailangan magsipag. Sabi ni Paul, huwag pakainin ng tamad, di ba? Pero kahapon, sinabi naman natin, paano bang magsipag? Baka ang sipag mangurap na katulad ng mga nagpapainit ng dugo ni Brad Pitt, di ba? Parang ang sipag nga, ang sipag na mangurakot, ang sipag gumawa ng illegal at immoral. Huwag ganon. Never compromise your integrity at the altar of success. Yan po pinag-usapan natin kahapon. Ngayon naman, where do we find that joy? Saan ba tayo dapat humugot ng ating saya, delight, kaligayahan? Sabi po sa mga awit 37:4, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa iyong puso, sa iyo'y ibibigay niya. Okay? Yung mga nasa ng iyong puso. So, yung desire daw ng heart mo, ibibigay naman ni Lord. Ang una nga lang munang pamantayan, sa Panginoon ka ba humuhugot ng saya, ng joy? Do you take delight in Him? Sa English po, ang sabi rito, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hindi po mangyayari yung pangalawa kung di mo susundin yung una. Kasi kung wala yung Diyos sa picture, ang una mong delight, Pastor, tatama ba ako dyan sa loto? Pastor, magkaka-Ferrari ba ako? Pastor, magkakaroon ba ako ng 3 asawang magagandang bata, mayaman? Okay, malamang ganun ang iyong premise kung wala yung una. Kaya yung una muna, si Lord muna unahin natin paligayahin. Kumbaga, take delight and joy in God. How? Sundin mo yung kanyang mga kautusan. Mag-commune ka sa kanya everyday. Basahin mo kanyang mga salita. Magdasal ka, mag-worship sa kanya pagising sa umaga. Kapag po in love ka kay Lord, susunod na may iba yung iyong mga desire, yung earthly desire. Because affection drives passion. Kumaga, kung kanino ka in love, naiiba rin yung passion mo. Hindi ako mahilig mag-cross-stitch siya nung araw. Pero dahil ang Ate Grace mo, ang hilig mag-cross-stitch, in love ako. Siyempre, di ba? Nililigawan ko pa lang, ang tambayan namin nung araw dyan sa Robinson's Galleria, sa baba, sa Mega Mall, bumibili ko ng pang cross-stitch. Kasi nga, affection, yung pagmamahal ko sa kanya, nagdulot din sa akin na ang ganda pala na itong mag-cross-stitch. Ang weird lang, pero that's how it is. When we fall in love with God, yung puso niya magiging puso natin. Saan ba ang puso ng Diyos? Sabi niya, huwag kalimutan na mahihirap. Sabi niya, don't forget about the poor. Kaya po yung mga Happy Anonymous natin, in love kay Lord yan. Kaya kahit hindi naman kakilala yung mga napapanood nila, ang dali magbigay. Ano? Kasi nga po, in love kay Lord, mahal ni Lord ang mga taong umaasa sa Kanya. Okay? Kaya po madaling ma-connect ang puso nila sa mga kung saan connected ang puso ng kanilang minamahal, kundi ang ating Diyos. Kaya po, again, gusto ko lang po kayong i-encourage. Maraming kaligayahan i-offer ang mundo na to. Illegal, immoral, okay? Pero sa huli po yan, mapait yan. Hindi yan masaya. Ang totoong kaligayahan ay masusumpungan lamang sa pagmamahal natin sa ating Diyos. Mga awit, 37:4, sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, hindi ka naman mahirap mahalin. In fact, Lord, I'm a living testimony for 27 years of being married, Lord. In love lang ako sa iyo, kaya na in love ako kay Grace. Mahal na mahal kita, kaya mahal ko mga anak ko. Mahal kita, Lord, kaya ayoko ring dungisan ng aking pangalan hanggat kaya ng makakaya ko. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mapagmahal, ikaw ay gracious and merciful, kaya hindi ka mahirap paligayahin at mahalin. Lord, magpasalamat lang kami sa umaga, napapangiti ka na namin. Kaya Lord, imbes na paligayahin namin yung mga immoral at mga illegal na mga tao at pamamaraan, Lord, sa iyo kami ma-inlove dahil ang pangako mo, ibibigay mo yung mga desire ng aming mga puso. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Panginoon, muli po salamat sa araw na ito sa pakikinig muli ng magandang balitang hatid ng The Daily Brad. We pray, Lord, para po sa pagmimisyon ni Brad Jeff Eliscopides at lagi niyo po siyang aalagaan. At muli kami po inyong pagkalooban ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin. Lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Amen, amen. Amen. Thank you. Salamat, Brad Jeff, and we'll see you again tomorrow. At salamat din sa lahat po ng ating mga tagapakinig na itong inaabangan na segment. Sorry po at baka naantala na po ang inyong mga lakad. Ay ba nasa kotse, hindi na Hindi pa bumababa? Oo. Dahil nihintay si Brad Jeff. Salamat, O yung Brad. iba maliligo, hindi pa naligo. Salamat, Brad. Salamat, Brad Tet. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.